Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napaka-misteryosong pangyayari na gumulantang sa isang tahimik na komunidad sa Davao. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, isang aso ang walang tigil sa pagburaot at pagtahol sa isang sariwang puntod. Ang puntod ng isang batang kamamatay lamang. Ngunit ang mas malaking misteryo ay nagsimula nang dumating ang mga otoridad. Dahil sa laking gulat ng mga pulis nang ukayin ito. Hindi lang ang payapang katawan ng bata ang nandoon, kundi isang lihim na sulat na siyang lulutas sa tunay na dahilan ng kanyang pagkaalis sa mundong ito. Ano nga ba ang nakasulat sa papel? At anong lihim ang itinatago ng mismong tahanan ng bata na hindi mo aakalaing magagawa ng isang malapit na tao sa kanya? Kaya huwag kayong aalis dahil sa kwentong ito, talagang mapapakapit kayo sa bawat segundo. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib at bulubunduking bahagi ng Davao, kung saan ang mga puno ng saging at niyog ang nagsisilbing bakod ng bawat tahanan, naninirahan ang 7 taong gulang na batang si Tonton. Si Tonton ay isang masayahin at napakabait na bata. Sa kabila ng kanyang murang edad, maaga niyang naranasan ang pait ng buhay. Ang kanyang ama na si Jomar ay matagal nang pumanaw dahil sa isang malubhang karamdaman. At sumunod din ang kanyang ina, ilang taon lang ang nakalipas. Ang tanging natitirang pamilya ni Tonton ay ang kanyang mapagmahal na lolo na si Mang Ambo. Si Mang Ambo na ang nagpalaki, nagpakain at nag-alaga sa bata. Ngunit bukod kay Lolo Ambo, may isa pang tapat na kasama si Tonton sa kanyang buhay. Ang kanilang asong si Sally. Si Sally ay isang katutubong aso o askala. Ngunit ang katalinuhan nito ay higit pa sa ordinaryong alagang hayop. Kung nasaan si Tonton, nandoon din si Sally. Sila ang magkasama sa paglalaro sa bukid, sa pagkuha ng mga prutas at sa pagtulog sa gabi sa ilalim ng maliit nilang kubo. Subalit isang gabi, nagbago ang lahat. Ang masiglang tawanan ni Tonton ay napalitan ng katahimikan. Ayon sa kwento ng komunidad, bigla na lang umanong dinapuan ng hindi maipaliwanag na lagnat ang bata. Sa loob lamang ng 2 araw, binawian ng buhay si Tonton. Napakabilis ng mga pangyayari, kaya naman ang buong baryo ay nakiramay kay Lolo Ambo. Agad na inilibing ang bata sa pampublikong sementeryo ng sitio upang hindi na lumala ang sitwasyon. Gabi ng Miyerkules, eksaktong 3 araw matapos mailibing si Tonton. Ang buong sementeryo ay napakadilim. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga nakatayong krus. Ang ihip ng hangin ay may kasamang kakaibang lamig. Sa gitna ng katahimikan, isang mabilis na anino ang pumasok sa tarangkahan ng sementeryo. Ito ay walang iba kundi ang asong si Sally. Ang asong si Sally ay hindi mapakali. Lumapit ito sa sariwang puntod kung saan nakalagay ang pangalan ni Tonton. Ang lupa doon ay bago pa at may mga natitira pang lantang bulaklak. Doon ay nagsimulang kumilos ng kakaibahang aso. Umikot-ikot ito. Kinamot ang lupa at biglang tumingala sa langit. Ang tahol at alulong ni Sally ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ordinaryong tahol ng asong nakakita ng pusa o ibang tao. Ang kanyang tahol ay puno ng galit, lungkot at tila may gustong ipaiwatig sa mundo. Paulit-ulit niya itong ginawa habang ang kanyang mga paa ay mabilis na nag-uukay sa ibabaw ng puntod. Sa hindi kalayuan, nagpapatrolya noon ang 2 pulis ng Davao Police District. Sila ay sina Officer Ramon at Officer Kiko.
Narinig nila ang nakakapanindig balahibong alulong ng aso na nagmumula sa loob ng sementeryo. Kiko, narinig mo ba yun? Parang may asong umiiyak sa loob ng sementeryo. Kanina pa yan parang hindi tumitigil. Oo nga Ramon, medyo kakaibang tunog. Parang may kinatatakutan o may gustong ipasabi. Tara, pasukin natin. Baka may mga masasamang elemento na gumagawa ng hindi maganda sa loob. Binuksan ng dalawang pulis ang kanilang mga flashlight. Ang mahabang sinag ng liwanag ay tumama sa mga damuhan at mga lumang nicho habang dahan-dahan silang naglalakad pumasok. Habang lumalapit sila sa pinagmumula ng tunog, mas lalong nagiging agresibo ang tahol ni Sally. Nang marating nila ang dulo ng sementeryo, nakita nila ang aso. Gula-gulanit ang balahibo nito at ang mga paa nito ay puno ng putik dahil sa walang tigil na pagkamot sa lupa ng bagong puntod. Hey, alis yan! Anong ginagawa ng asong ito rito? Hoy, layas! Sinubukan ni Officer Ramon na tabuyin si Sally. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, ang aso ay lalong nagmatigas. Humarap ito sa mga pulis. Ipinakita ang kanyang mga ngipin at patuloy na itinuturo ng kanyang nguso ang ilalim ng lupa. Pagkatapos ay muli itong luluhod at maghuhukay na tila ba nakikiusap sa dalawang alagad ng batas. Teka lang Ramon, tingnan mo ng mabuti ang asong yan. Hindi ba yan ang aso ng batang kamamatay lang nung isang araw? Yung apo ni Mang Ambo na si Tonton? Oo nga no, si Sally yan. Pero bakit ganyan ang kilos niya? Parang ayaw niyang iwanan ng puntod. At tingnan mo, parang may pilit siyang ipinapahukay sa atin. Lumapit pa ng kaunti si Officer Kiko. Itinapat niya ang liwanag sa mismong krus na kahoy at nakasulat doon, Tonton, sumalangit ang nawa. Napansin ng mga pulis na ang aso ay hindi agresibo upang manakit, kundi humihingi ito ng tulong. Sa bawat tahol nito, tila may mensahe itong ipinararating na may mali sa ilalim ng lupang iyon. Ramon, alam kong labag sa batas ang maghukay ng puntod ng walang permiso. Pero malakas ang kutob ko rito. May hindi tama sa mabilis na pagpanaw ng batang ito. At ang kilos ng asong ito ay isang sinyales. Kinakabahan ako Kiko. Pero sige, tawagan natin ang ating hepe at ang lokal na pamahalaan para sa agarang paintulot. Kailangan nating malaman kung anong ibig sabihin ng asong ito. Hindi nag-atubili ang mga pulis dahil sa kakaibang insidente at sa pagiging seryoso ng sitwasyon. Mabilis silang nakakuha ng emergency order upang suriin ang puntod. Pagkalipas ng isang oras, kasama ang ilang taga-punerarya at ilang saksi, sinimulan ang paghukay sa puntod ni Tonton sa ilalim ng malamig na gabi. Habang naghuhukay ang mga kalalakihan, si Sally ay nakaupo lang sa gilid. Hindi umaalis at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat sandok ng lupa. Nang marating ng mga pala ang matigas na ibabaw ng maliit na kahon o kabaong ng bata, binalot ng matinding kaba ang lahat ng naroon. Pinunasan ng mga pulis ang pawis sa kanilang mga noo. Dahan-dahang itinaas ang kabaong at binuksan ito upang suriin ang labi ng bata. Ngunit ang laking gulat ng mga pulis at ng mga saksi sa kanilang nakita. Sa loob ng kabaong, malapit sa malamig na kamay ng batang si Tonton, ay may isang bagay na hindi dapat nandoon. Ito ay isang nakatuping papel, isang sulat na nababalutan ng plastik upang hindi mabasa. Mabilis na isinuot ni Officer Ramon ang kanyang guwantes at kinuha ang sulat. Binuksan niya ito sa harap ng flashlight. Ang mga sulat kamay ay halatang gawa ng isang bata. Ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na kayang magpabago sa takbo ng hustisya. Nang basahin ng mga pulis ang panimula ng sulat, nagkatinginan sila ni Officer Kiko. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng kilabot at pagtataka. Ang sulat na iyon ay hindi isang simpleng pamamaalam. Ito ay ang huling hiling at pagbubunyag ni Tonton bago siya mawalan ng hininga. At ang unang paiwatig kung anong klaseng misteryo ang nagtatago sa loob ng sarili nilang tahanan.
Ano kaya ang nilalaman ng sulat na ito na nakita sa loob ng kabaong ni Tonton? Sino ang itinuturo ng bata na tunay na dahilan ng kanyang pagkawala? At ano ang madidiscover ng mga pulis kapag pinuntahan na nila ang bahay kung saan lumaki ang bata? Nanatiling tahimik ang buong sementeryo habang ang sinag ng flashlight ni Officer Ramon ay nakatutok sa basang papel na nakuha mula sa loob ng kabaong ng 7 taong gulang na si Tonton. Lalong lumapit si Officer Kiko upang makibasa. Ang asong si Sally naman ay dahan-dahang lumapit sa paanan ng mga pulis. Tila naghihintay na maunawaan ng mga tao ang mensaheng matagal na niyang alam. Sa bawat salitang binabasa ng mga pulis sa kanilang isipan, lalong bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Ang sulat kamay ay magulo, halatang isinulat sa gitna ng matinding panghihina, ngunit napakalinaw ng mensahe. Lolo, patawad po kung hindi ko na kaya. Akala ko po gamot ang ibinibigay sa akin gabi-gabi para sa lagnat ko. Pero bakit po lalong sumasakit ang tiyan ko pagkatapos? Nakita ko po ang bote sa likod ng aparador. Lolo, bakit may nakasulat na lason sa daga doon? Gusto ko na pong makasama si Mama at Papa. Sally, bantayan mo si Lolo. Napatakip ng bibig ang isang taga-punerarya na nakabasa rin sa sulat. Si Officer Ramon naman ay napahawak sa kanyang noo. Hindi makapaniwala sa kanyang hawak na ebidensya. Ang bata ay hindi namatay sa natural na karamdaman. May unti-unting naglalagay ng mapanganib na kemikal sa kanyang pagkain o inumin. At ang mas masakit, ang tanging kasama ng bata sa bahay ay ang sarili niyang lolo. Ramon, hindi ito ordinaryong trahedya. Ang ibig sabihin nito, ang mismong nag-alaga sa kanyang may gawa nito. Si Mang Ambo. Siya lang naman ang kasama ng bata rito sa sityo, di ba? Huwag muna tayong magpadalos-dalos, Kiko. Pero sapat na itong ebidensya para pasukin at isecure ang tahanan ng bata. Kailangan nating mahanap ang boteng tinutukoy ni Tonton sa sulat bago pa ito maitago o maitapon. Agad na itinago ng mga pulis ang sulat sa isang evidence bag. Maingat nilang ibinalik ang takip ng kabaong at iniutos na bantayan muna ito habang isinasagawa ang madaling operasyon. Nang magsimulang maglakad ang 2 pulis palabas ng sementeryo, mabilis na tumakbo si Sally sa unahan nila. Ang aso ang nagsisilbing gabay. Tila alam na alam kung saan ang susunod na destinasyon ng hustisya. Sumakay ang mga pulis sa kanilang patrol car, habang binabaybay ang madilim at mabatong daan patungo sa kubo ni Tonton. Ang isipan ng mga alagad ng batas ay puno ng mga katanungan. Bakit gagawin ng isang lolo ang ganong bagay sa sarili niyang apo? Ano ang motibo sa likod ng tahimik at tila mapagmahal na pag-aalaga ni Mang Ambo? Samantala, pagkalipas ng 55 minuto, narating nila ang isang nakabakod na kubo sa gilid ng malawak na taniman ng saging. Patay ang lahat ng ilaw sa bahay. Walang kahit anong ingay maliban sa huni na mga kuliglig. Kiko, daan-daan lang. Patayin mong sirena. Hindi natin alam kung gising ang matanda o kung may hawak siyang anumang mapanganib na bagay. Bumaba sila sa sasakyan. Si Sally ay hindi tumahol upang hindi makagawa ng ingay. Ngunit diretso itong lumapit sa pinto ng kubo at nagsimulang kumamot dito. Lumapit si Officer Ramon at kumatok ng mariin. Maligayang gabi po, Mang Ambo. Pulis po ito. Maaari po ba kaming makapasok upang ma-verify lang ang importanteng dokumento tungkol sa pagkamatay ng apo ninyong si Tonton? Lumipas ang ilang sandali ngunit walang sumasagot mula sa loob. Muling kumatok si Officer Ramon, mas malakas sa pagkakataong ito. Biglang nakarinig sila ng kaluskos na mga paa sa loob ng bahay, kasunod ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na gasera. Guhit na guhit sa mukha nito ang katandaan, pagod at tila umiiyak pa dahil mapula ang kanyang mga mata. Ito si Mang Ambo. Mga kasamang pulis,
napasugod kayo sa ganitong oras ng gabi? May problema po ba tungkol sa aking yumaong apo? Kulang ba ang mga papeles na ibinigay ko sa munisipyo? Mang Ambo, may kailangan lang po kaming tingnan sa loob ng inyong bahay. May mga bagong impormasyon po kasi kaming natanggap na nangangailangan ng mabilisang pagsusuri. Maaari po ba kaming pumasok? Sige po, pasok kayo. Pasensya na kayo at magulo ang aking munting tahanan. Mula nang mawala si Tonton, hindi ko na nakuha pang mag-ayos ng mga gamit dito. Pumasok sina Officer Ramon at Officer Kiko sa loob ng maliit na sala ng kubo. Ang sahig ay gawa sa kawayan at ang mga dingding ay nipa. Gamit ang kanilang mga flashlight, dahan-dahang inilibot ng mga pulis ang liwanag sa bawat sulok ng bahay. Habang nag-uusap sina Officer Kiko at Mang Ambo sa maliit na lamesa, si Officer Ramon naman ay dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng silid, kung saan nakatayo ang isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Naalala ni Officer Ramon ang eksaktong nakasulat sa lihim na papel ng bata. Nakita ko po ang bote sa likod ng aparador. Sa bawat takbang ni Officer Ramon, si Mang Ambo naman ay tila nagiging balisa. Kahit nakikipag-usap ito kay Officer Kiko, ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusubaybay sa kilos ng isa pang pulis. Nang marating ni Officer Ramon ang lumang aparador, ipinasok niya ang kanyang kamay sa pagitan ng dingding at ng likod ng kahoy na kabinet. Ang kanyang mga daliri ay may nakapang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na bote. Dahan-dahan niya itong inilabas. Nang maitapat niya ito sa liwanag ng kanyang flashlight, laking gulat niya dahil hindi lang simpleng bote ng lason ang kanyang nakita. May kasama itong isa pang bagay na nakatali sa bote. Isang lumang kasunduan at isang pulisa ng insurance na nakapangalan sa batang si Tonton, kung saan na makakatanggap ng napakalaking halaga ng salapi kapag nawala ang bata walang iba kundi ang taong kasama niya sa bahay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Officer Ramon upang harapin ang matanda, isang biglang kalabog ang narinig nila mula sa likod ng bahay. Lumingon sila at nakitang bukas na ang bintana sa kusina. Si Mang Ambo ay wala na sa sala. Ano ang ibig sabihin ng insurance policy na nakatali sa bote ng lason? Sadya nga bang binalak ito para sa pera o may mas malalim pang lihim na itinatago si Mang Ambo? At saan kaya pupunta ang matanda sa gitna ng madilim na gabi sa Davao? Isang matinding kalabog ang yumanig sa buong kubo. Sa isang kurap ng mata, ang may nahong anyo ni Mang Ambo ay biglang naglaho. Ginamit ng matanda ang kanyang pamilyaridad sa sariling bahay upang mabilis na makatalon sa bintana ng kusina patungo sa madilim na taniman ng saging. Ramon, tumakas ang matanda. Sinasabi ko na nga ba, may tinatago siya. Habulin natin siya, Kiko. Huwag mo hayaang makalayo. Sally, habulin mo. Hindi na nag-atubili ang matalinong aso. Si Sally ang unang sumalansang sa bintana. Mabilis na lumundag sa labas at sumunod sa amoy ng tumatakbong matanda. Ang dalawang pulis naman ay mabilis na lumabas sa pinto at binuksan ang kanilang mga flashlight upang tanlawan ang madilim na kagubatan ng mga saging. Ang gabi sa bahaging iyon ng Davao ay napakadilim. Ang mga dahon ng saging ay humahampas sa mukha ng mga pulis habang mabilis silang tumatakbo. Naririnig nila ang mabilis na pag-ungol at tahol ni Sally sa unahan, na nagpapatunay na hindi nawawala ang aso sa direksyon ng salarin. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Hindi niyo alam ang buong katotohanan. Kailangan ko itong tapusin. Habang tumatakbo sa gitna ng masukal na daan, tiningnan ni Officer Ramon ang hawak niyang dokumento na nakatali sa bote ng lason. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, habang siya ay humihinto saglit upang kumuha ng hangin, binasa niya ang pangalan ng ahensya ng insurance. Ito ay nakarehistro sa isang pribadong kumpanya sa lungsod. Ang halaga ng nakasaad ay nagkakahalaga ng milyong-milyong piso, isang halaga na imposibleng makamit ng isang simpleng magsasaka sa buong buhay niya.
Ngunit may isang detalye na pumukaw sa pansin ni Officer Ramon. Ang perma sa ibaba ng insurance policy bilang testigo ay hindi pangalan ni Mang Ambo. Ito ay perma ng isang tao na may mataas na katungkulan sa kanilang sityo. Isang tao na madalas ding bumisita sa kubo ni Tonton noong pumanaw ang mga magulang nito. Kiko, may kasamang matanda sa planong ito. Hindi lang si Mang Ambo ang utak dito. Tingnan mo ang permang ito. Perma ito ni Kapitan Nestora. Ano? Ang kapitan ng ating barangay. Kung ganoon, malalim ang ugat ng anomalya na ito. Kaya pala mabilis na nailibing ang bata ng walang maayos na autopsy dahil si kapitan na nag-ayos ng mga permit. Habang nagulat ang mga pulis sa kanilang natuklasan, isang matinding tahol ang narinig nila mula sa unahan. Si Sally ay tuluyan ang naabutan si Mang Ambo sa gilid ng isang matarik na bangin na may sapa sa ilalim. Ang matanda ay nakasandal sa isang malaking puno. Hawak ang isang matalim na gulok na ginagamit niya sa pagsasaka habang si Sally ay nakatayo sa harap niya. Ipinapakita ang matatalas na ngipin at tandang lumundag anumang oras. Lumayas ka rito, Sally. Hayop ka. Ikaw ang sumira sa lahat. Kung hindi ka nag-ingay sa sementeryo, tahimik na sana ang lahat. Dumating sina Officer Ramon at Officer Kiko at itinutok ang kanilang mga kagamitan sa matanda upang sumuko ito ng mapayapa. Mang Ambo, ibaba mo ang hawak mong patalim. Wala ka ng tatakbuhan. Hawak namin ang sulat ng apo mong si Tonton na nakuha namin sa loob ng kanyang kabaong. Pati ng bote ng laso at ang insurance policy na itinago mo sa likod ng aparador. Hindi nyo naiintindihan. Ginawa ko lang ang utos niya. Tinakot niya ako. Tinakot ako ni Kapitan Nestor. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, kukunin niya ang lupang ito na tanging pamana ng mga magulang ni Tonton. Sila ang nagplano ng lahat. Ako lang ang pinaperma sa insurance. Pero Mang Ambo, sarili mong apong nilagyan mo ng mga panganib na chemical na pagkain. Paano mo nagawa yun sa isang 7 taong gulang na bata na walang kamali-mali at nagtitiwala sa iyo? Patawad. Patawad, Tonton. Hindi ko alam na ganong klaseng laso nang ibinigay sa akin ni Kapitan. Ang sabi niya, pampatulog lang yun para kunwari ay may sakit ang bata at makuha ang pera sa insurance para maipagamot din ako. Pinalitan niya ang bote. Niloko niya ako. Sa gitna ng pag-amin ni Mang Ambo, biglang naging alerto muli ang mga taenga ni Sally. Tumingin ang aso sa madilim na bahagi ng daan sa likod ng mga pulis. Isang tunog ng paparating na motorsiklo ang maririnig mula sa malayo. At ang direksyon nito ay patungo sa mismong lokasyon kung nasan sila ngayon. Sino ang paparating na sakay na motorsiklo sa kalagitnaan ng gabi? Si Kapitan Nestor na ba ito upang patahimikin si Mang Ambo bago pa ito makapagsalita sa presinto o may iba pang sangkot sa misteryong ito na hindi pa lubos na nabubunyaga? Ang ingay ng makina ng motorsiklo ay lalong lumakas. Bumasag sa katahimikan ng madilim na gabi rito sa liblib na bahagi ng Davao. Ang liwanag ng headlight nito ay biglang tumama sa pwesto ni na Officer Ramon, Officer Kiko at sa nakaluhod na si Mang Ambo. Patuloy ang pag-ungol ng asong si Sally. Nakahanda ang kanyang katawan sa anumang banta. Nang uminto ang motorsiklo, isang lalaking naka-jacket at may suot na helmet ang bumaba. Nang tanggalin nito ang kanyang takip sa mukha, nakumpirma ng mga pulis ang kanilang hinala. Ito ay walang iba kundi si Kapitan Nestor. Oh, mga kasamang pulis. Anong klaseng kaguluhan ito? Nakita ko ang inyong patrol car sa may kubo kaya sinundan ko kayo rito. Mang Ambo, anong ginagawa mo rito sa gilid ng bangin? Kapitan Nestor, huwag na tayong maglukuhan pa. Hawak na namin ang mga ebidensya mula sa bahay ni Mang Ambo. Ang boteng naglalaman ng mapanganib na kemikal at ang insurance policy na may perma mo bilang testigo. Umamin na rin na matanda na ikaw ang nag-utos sa tagplano ng lahat ng ito para makuha ang milyong-milyong piso mula sa insurance ng batang si Tonton. Ano? Pinaniniwalaan niyo mga salita ng isang matandang ulyanin na nawawala sa sarili dahil sa lungkot.
Walang bisa ang mga paratang na iyan kung walang matibay na patunay sa korte. Ako ang kapitan dito, Ramon. Mas papakinggan ng mga tao ang salita ko kaysa sa isang naghihirap na magsasaka at isang hayop. Ngunit habang nagsasalita si Kapitan Nestor, hindi niya napansin na si Officer Kiko ay dahan-dahang naglalakad patungo sa likod ng kanyang motorsiklo. Gamit ang kanyang flashlight, may napansin si Officer Kiko na isang itim na bag na nakatali sa upuan nito. Dahil sa pagiging alerto, mabilis na binuksan ni Officer Kiko ang bag. Laking gulat niya nang makita ang makakapal na bandel ng pera, mga peking dokumento ng medical na sertipiko ni Tonton, at isang karagdagang boteng katulad ng nakita sa likod ng aparador. Ramon, narito ang lahat ng ebidensya. Mukhang palis na si Kapitan ng sitio dala ang pera na nakuha niya sa advance claim ng insurance ng bata. May mga peking perma pa rito ng doktor para palabasing natural na lagnat ang ikinasawi ni Tonton. Huwag kayo makialam. Akin ang pera ko yon. Matagal ko nang pinagplanuhan ito mula nang mamatay ang mga magulang ng bata. Walang makakaalam kung hindi lang dahil sa asong iyan. Itinutok ni Kapitan Nestor ang isang matigas na bagay sa direksyon ni na Officer Ramon upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang mapanganib na kilos, isang mabilis na anino ang lumipad sa ere, si Sally. Dahil sa pagmamahal sa kanyang yumaong amo na si Tonton at sa likas na katalinuhan, lumundag si Sally ng napakataas at kinagat ang braso ni Kapitan Nestor. Aray! Alisin niyo sa akin ang ayop na ito! Sally! Bitaw! Dahil sa bigat ng aso at sa lakas ng kagat nito, nabitawan ni Kapitan Nestor ang kanyang hawak. Mabilis na sumugod sina Officer Ramon at Officer Kiko upang permanenteng pigilan ang kapitan at lagyan ng posas ang mga kamay nito. Napaluhod si Kapitan Nestor sa basang lupa ng Davao, habang si Sally ay bumalik sa tabi ni Mang Ambo, patuloy ang pagbantay. Nestor, arestado ka sa ilalim ng batas. Lahat ng ginawa mo sa walang kamalay-malay na si Tonton ay pagbabayaran mo sa harap ng hustisya. Umiyak ng malakas si Mang Ambo habang nakatingin sa langit, humihingi ng tawad sa kanyang apo. Ngunit ang kwento ay hindi pa rito nagtatapos. Habang pinapasok ang dalawang suspect sa patrol car, may isang huling bagay na napansin si Officer Ramon sa likod ng insurance policy na hindi pa nila nababasa ng buo. Isang lihim na kasunduan na nagsasabing may iba pang mas mataas na tao sa lungsod na nagpundo sa operasyong ito. Ano ang aling sikretong ito na makikita sa mga dokumento? Paano bibigyan ng tuluyang kapayapaan ang kaluluwa ng batang si Tonton? At ano ang magiging huling tadhana ng tapat na asong si Sally? Sa ilalim ng sumisikat na araw sa lungsod ng Davao, unti-unting napawi ang kadiliman na bumalot sa sityo. Dinala sa istasyon ng pulisya sina Kapitan Nestor at Mang Ambo upang harapin ang mga mabibigat na paratang. Dahil sa matibay na ebidensya, ang sulat ni Tonton, ang bote ng mapanganib na kemikal at ang mga peking dokumento sa loob ng itim na bag, hindi na nakapalag ang mga salarin. Habang sinusuri ni Officer Ramon ang likod ng insurance policy sa loob ng presinto, nalaman niya ang buong katotohanan. Ang nakasulat na pangalan ng financier o ang nagpopondo sa lungsod ay isang peking korporasyon na itinayo rin ng Kapitan Nestor upang ilagay doon ang pera at hindi siya mabilis na matunton ng batas. Walang ibang utak kundi si Nestor lamang na ginamit ang kanyang posisyon upang manipuluhin ang isang matandang takot at walang pinag-aralan na gaya ni Mang Ambo. Sa harap ng batas, natulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Kapitan Nestor dahil sa kanyang malupit at mapanlinlang na balak sa isang bata. Si Mang Ambo naman, bagamat naging biktima ng pananakot at panluloko, ay binigyan ng kaukulang parusa ngunit mas mababa dahil sa kanyang pag-amin, katandaan at kooperasyon upang madakip ang tunay na utak. Ngunit ang pinakadakilang bayani sa kwentong ito ay walang iba kundi ang asong si Sally. Kung hindi dahil sa kanyang tapat na pag-aalaga, walang tigil na pagtahol at paghukay sa puntod ni Tonton sa gitna ng gabi,
Ang lihim na sulat ng bata ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa habang buhay. At si Kapitan Nestor ay malayang magpapakasasa sa pera habang ang hustisya ay tuluyang nabaon sa limot. Isang linggo matapos ang marahas na gabi na iyon, opisyal na naibigay ang tamang pagkilala sa labi ng batang si Tonton. Inayos ng lokal na pamahalaan at ng mga natirang mabubuting kamag-anak ang kanyang puntod. Nilagyan ito ng magandang simento, malinis na krus at mga sariwang bulaklak na hindi na muling malalanta sa limot. Sa huling araw ng pagbisita ng mga otoridad sa sementeryo, kasama ni na Officer Ramon at Officer Kiko ang asong si Sally. Si Sally ay opisyal ng kinupkop ng Davao Police District upang maging bahagi ng kanilang K9 unit dahil sa ipinamalas itong pambihirang katalinuhan at katapatan. Lumapit si Sally sa bagong sementadong puntod ni Tonton. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito, ipinatong ang kanyang ulo sa malamig na simento at nagpakawala ng isang mahina ngunit mapayapang ungol. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit o takot. Tingnan mo si Sally, Kiko. Parang nagpapaalam na siya ng maayos kay Tonton. Alam na niyang ligtas at may katarungan ang kanyang munting amo. Tama ka, Ramon. Ang katapatan ng isang hayop ay mas matimbang pa kung minsan kaysa sa konsensya ng ilang tao. Masasabi natin na sa wakas, makakapagpahinga na ng may kapayapaan si Tonton kasama ang kanyang mga magulang. Isang banayad na ihip ng hangin ang dumaan sa sementeryo. Nagdala ng kakaibang sigla sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa pagtanggap ng kapayapaan. Ang kwento ni Tonton at ng tapat niyang asong si Sally ay naging isang malaking aral sa buong Davao na ang anumang lihim na gawa sa kadiliman, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging hahanapan ng paraan ng poong may kapal upang lumabas at magbigay ng liwanag at hustisya sa mga walang malay. At dito nagtatapos ang ating kapanapanibig at puno ng aral na kwento dito sa Tamoaxki TV. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito na nagpapakita ng tunay na pagmamahal at katapatan ng isang alagang hayop. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang mga natatanging kwento. Mag-iwan din po kayo ng inyong mga komento sa ibaba kung ano ang inyong natutunan sa kwento ngayon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At magkita-kita po tayo sa susunod na kapanapanabik na misteryo. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoaxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.